Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, September 18 na po, 2025. Dalawang bagyo pa rin po ang ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang panibagong bagyo na nabuo ay tinatawag po natin ngayon na bagyong Nando na meron pong super typhoon category. So aalamin natin yung forecast track. Unang-una nitong si Bagyong Mirasol at yung panibagong banta ng bagyo na si Bagyong Nando na dadaan po sa extreme Northern Luzon. Kung bago lang po kayo sa ating channel, kahit isang like lang po, no, okay na po ako doon at malaking bagay na po at malaking tulong na po yun sa ating YouTube channel. So ipapakita ko sa inyo yung pinaka-latest track natin, yung live weather radar natin. Kung makikita nyo, nananatili pa rin po no, etong si Bagyong Mirasol. Unahin na muna natin etong si Bagyong Mirasol. Sa ngayon po, ang kanyang pinaka-exact po na lokasyon mga kababayan ko, ngayong September 18, meron po siyang lokasyon na 155 kilometers west of Calayan, Cagayan at nagme-maintain siya ngayon sa 65 kilometers per hour yung lakas ng hangin at nasa 75 kilometers per hour naman yung pagbugso. Isang ganap na po siya na tropical storm category at pa-northwestward ang kilos sa bilis na 15 kilometers per hour. Ngayong araw din po ng Huwebes, inaasahan po na lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. To be exact, mamaya pong alas 5 ng hapon at tataglayin naman po niya ang lokasyon na 385 kilometers west of Basco, Batanes. Nasa labas na ho yan ng PAR at mas lumakas pa siya, no? Sa 75 kilometers per hour na lakas ng hangin. Pero magkagayon man, kahit po nasa labas na o papalabas na yan ng ating Philippine Area of Responsibility, apektado pa rin po ang malaking bahagi ng ating bansa na tinatawag po natin na trap or extension ng kanyang hangin. Nakataas pa rin po ngayon ang wind signal number 1 sa ilang bahagi ho ng Batanes. Dito ho yan, makikita nyo mabuti, kasama dyan ang Babuyan Islands, ang Ilocos Norte, ang Apayao, kasama po ang Cagayan, Abra, Ilocos Sur, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Isabela. Pero possible naman yan maibaba o mawala yung warning lead time yan o yung signal number 1 na yan kapag mas lumayo pa o nakalayo. Ito pong si Bagyong Mirasol. So ang signal number 1 meron pong warning lead time na 36 hours at merong lakas ng hangin na 39 hanggang 61 kilometers per hour. So pag-uusapan natin mga kaibigan ko yung panibagong banta ng bagyo. Ito ho yun, no, yung sinasabi ko sa inyo. Kung titignan nyo, ito yung banta ni Bagyong Nando. Kasunod agad ni Bagyong Mirasol. Hindi pa nga actually nakakalabas ng maayos o ng tuluyan itong si Bagyong Mirasol. May panibago na naman tayong bagyong minomonitor. Sa ngayon, ito yung nasa mahina pa lamang, no? Nasa 35 to 45 kilometers per hour yung lakas ng hangin niya. Pero yung kinakatakot natin dito, yung mag-intensify siya. Ibig sabihin yung biglaan pong lumakas. Nakikita nyo yung circulation ng hangin na yan, yung spiral clouds na yan. Malakas ang tsansa o mataas ang tsansa nito na mas maging malakas pa yan sa mga susunod po na mga oras or mga araw. At dadaan po siya dito sa extreme Northern Luzon. Maaapektuhan naman ng trap or extension ng kanyang hangin. Yung umiikot po na yan, hindi po yung pinakamata. Ito kasi yung pinakamata. Pero meron siyang nakapalibot. Yung tinatawag natin na spiral clouds na yan. Makaka-apekto yan dito po sa Eastern Visayas, ilang bahagi ng Bicol Region at malaking bahagi po ng extreme Northern Luzon. Ayon na rin sa pagtatala ng Pag-asa at ating advanced weather forecast, nasa category po ito para maging isang ganap na super typhoon. So, super typhoon, malakas ho talaga ito. Ito yung may lakas ng hangin na papalo sa 240 kilometers per hour, which is super typhoon category nga po ang ating tinutukoy. Pero ang maganda dito, hindi po siya direct ang tatama sa kalupaan natin at dadaan lamang siya sa gilid, no? Nasa labas yan ng ating Philippine landmass, pero ang problema natin yung trap o extension ng kanyang hangin ang direkta pong makakaapekto sa malaking bahagi po ng Eastern Visayas at malaking bahagi ho ng Luzon. So yun po ang dapat natin paghandaan sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. So marami akong ibibigay sa inyo ng mga paalala mamaya. Napaka-importante, makinig ho kayo, no? Meron tayong mga mangingisda noong mga nakarang araw na napahamak, nawawala sila dahil po hindi sila nakapanood ng balita o update sa lagay ng panahon. Hindi nila alam yung lugar nila apektado po ng Bagyong Mirasol. So dahil din po sa banta, no, nito nga po si Bagyong Mirasol, ay meron pa rin po tayo ngayong araw ng Huwebes na tinatawag na heavy rainfall warning. So meron po tayong 100 to 200 millimeters na dami ng pag-uulan, no, dito sa Cagayan. At meron naman pong 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan
sa Isabela, Kalinga, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra at Benguet. Yung mga lugar na binanggit ko na yan, yan po yung mga lugar na apektado ng signal number 1. So yung dami ng pag-uulan, so kung titignan nyo marami yan, kayang-kayang magbabaha yan sa mga mababang lugar. Kaya po yung mga malalapit sa mababang lugar dyan, sa low-lying areas at yung matataas na lugar, mag-ingat po tayo sa banta po ng mga pagbabaha, landslide, no? Lalo na po sa mga landslide prone area. Bukod dyan mga kababayan ko, babalikan natin yan. Uulitin ko, no? Meron din tayong mga lugar ngayon na apektado naman ng habagat or southwest monsoon dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Dahil po dito kay Bagyong Mirasol ay na-develop po yung habagat kasi marami nagtatanong sa atin kung yung habagat ba malakas na bang epekto kasi nga daw merong Bagyong Mirasol at nung nakaraan meron pang LPA. So sa ngayon po na-develop na at nag-intensifies ang habagat or southwest monsoon na nakaka-apekto na ho ngayon sa malaking bahagi po ng Metro Manila, the rest po ng Luzon, Western Visayas, Negros Island Region at Zamboanga Peninsula. Yung mga lugar na yan ay mag-ingat po tayo, no? Weather condition po dyan, cloudy skies pa rin with scattered rains and thunderstorm dahil po sa banta ng southwest monsoon or hanging habagat kasama na ito nga pong banta ni Bagyong Mirasol, no? So yung mga lugar na aking binanggit, mag-ingat po sa banta ng malawakang pagbabaha. Kung sakali po magkaroon ng biglang bugso ng mga pag-ulan, lalo na ho sa hapon at sa gabi. So karagdagan din dahil po kay Bagyong Mirasol, apektado pa rin ngayon ang area po ng La Union, Pangasinan, the rest po ng Cordillera Administrative Region. So yung mga lugar pa rin na binanggit ko na yan ay maapektuhan pa rin ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm at posible ang mga pagbabaha o flash flood, landslide sa mga landslide prone area kapag nagkaroon po ng malawakan at malalakas po na pag-uulan. So ang sinasabi natin dito mga kababayan ko, hindi ba natin dapat paghandaan itong si Bagyong Mirasol? Sa ngayon ay naka-alerto tayo sa posibleng pagtaas po ng katubigan, no? Lalo na sa mga apektadong lugar. Kung makikita nyo, hindi lamang po itong si Bagyong Mirasol dahil sa paparating na panibagong banta ni Bagyong Nando, ito ho, no? At kung nakikita nyo, mahina pa siya sa ngayon pero ang kinakatakot natin yung mag-intensify siya o bigla ang lumakas. Ito pong si Bagyong Mirasol naman, lalabas naman na ito ng par ngayong araw po ng Huwebes, no? Mamayang hapon po ng alas 5 at hihina po ng hihina yung epekto niya o yung trap extension ng kanyang hangin sa mga lugar po dito po sa area ng Luzon. Yung mga lugar na nakataas ang signal number 1, posibleng maibaba o mawala na yung signal dyan. Kaya mas maganda, ngayon pa lamang po, lagi kayong mag-antabay, no, sa lagay ng ating panahon. At balikan natin, ito pong pinapangambahan natin ngayon na possible na maging super typhoon category. Ang tanong sa atin ng mga kababayan natin, paano daw ba na may make sure na ito ay magiging isang ganap na super typhoon? Kasi ano pa naman mahina pa siya, no? Nasa 35 to 45 kilometers per hour yung lakas ng kanyang hangin sa ngayon. Pero bakit daw nasasabi na agad na ito ay super typhoon category? Nakita nyo sa ating title at sa thumbnail natin, no? Super typhoon threat, no? Hindi po yung pananakot, bagkos yun po ay warning or babala, no, sa ating mga kababayan na eto nga pong panibagong banta ni Bagyong Nando ay posible pong maging kauna-unahang super typhoon ngayong 2025. Wala pa tayong nagiging super typhoon at eto yung posibilidad na magiging unang super typhoon ngayong 2025. Kung napansin nyo naman, noong nakarang araw ay na-monitor natin ito bilang isang ganap lamang na low pressure area na may lakas sa 30 km per hour at mabilis siyang kumikilos. Mabilis nag-intensifies sa 35 km per hour hanggang 45 km per hour. From low chance na LPA, naging isang ganap po agad na tropical depression. Ganun po siya kabilis na na-develop. So possible, pagpasok nito sa par ngayon pong araw po ng Huwebes, no, ay ito ay possible na lumakas agad into tropical storm category, tapos magiging severe tropical storm category hanggang maging typhoon at super typhoon category. Pero may mga chance o posibilidad pa rin naman na pwedeng mangyari o magbago dahil sa pressure o sa lakas ng hangin nito, posible itong hatake, no, papalayo at hindi siya ma-develop bilang isang super typhoon. At kung sakali man, yung pangalawang scenario natin maging super typhoon ito, mas tataas naman ang tsansa na mas lumakas pa ang epekto ng habagat or southwest monsoon. Noong mga nakarang update natin, wala itong hangin na yan, no? Wala ho yan. Pero ngayon, nakikita nyo naman, direkta siyang nakaka-apekto sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kahit lumabas na or mawala na sa ating radar, eto nga pong si Bagyong Mirasol,
mananatili pa rin ang epekto ng habagat dahil nakabuelo na siya or nakaikot na siya, nagkaroon ho siya ng malakas na sirkulasyon ng hangin. So ngayon, ito yung mga paalala ko, no? Hindi lamang ako ang nagbibigay, marami nagbibigay ng paalala dahil dalawang bagyo ang ating minomonitor. Merong Mirasol, merong bagyong Nando na nasa super typhoon category. Unang-una, lagi kayong mag-antabay sa lagay ng ating panahon. Lagi kayong maging updated, lalo na yung mga mangingisda natin, no? Yung malapit po sa mga karagatan, no? Yung, wag muna tayong pumalaot, lalo na may nakataas tayo na warning signal sa mga lugar nyo. Diyan po sa bandang Luzon, malaking bahagi dyan, sa Visayas at sa Mindanao. Ang Mindanao naman, most of the time, apektado yan ng mga localized thunderstorm at trap or extension ng hangin ng bagyo. At bukod dyan, pangalawa natin mga kaibigan, kung kaya pa natin i-check ang ating mga kabahayan, yung mga light materials na ginagamit natin, baguhin ho natin, no? Palitan natin at yung mga dingding, napaka-importante yung mga bubong para hindi po tayo mapapahamak. In case, maging isang ganap nga na malakas na bagyo, ito yung bagyong Nando na to, no? Yun po ang kinakatakot natin. So yung paalala ko, wag niyo pong baliwalain. Sundin niyo ho, no? Para ho sa atin ito. At pangatlo natin, napaka-importante din na i-check natin ating mga appliances o mga kagamitan natin na importante in case magkaroon ng biglang bugso ng pag-uulan at magkaroon ng pagbabaha. Yung mga papeles natin, mga papers, mga electric appliances, napaka-importante ho yan, lalo na itong isang bagyo na to. Ganyan-ganyan lang yan, pero nasa super typhoon category yan, ayon na rin yan sa tala ng pag-asa, no? Doon natin nakuha at ayon na rin sa ginagamit natin na weather radar. So yung pang-apat natin mga kaibigan, no, ay kung kaya naman lumikas yung mga nakatira malapit po sa panan ng bundok, malapit sa ilog, no, sa mga low-lying areas, gawin na ho natin ng mas maaga para hindi po tayo mahirapan in case bigla pong bumugso ang malakas at malawak ang pag-ulan na hindi na po tayo makakapag-asikaso. At eto pa po mga kaibigan ko, lagi ko din sinasabi sa inyo, linisin natin yung ating kapaligiran, lalo na dito sa malaking bahagi ng Metro Manila, sa Visayas at sa Luzon, no? May issue tayo ng flood control, pero sana naman makipagtulungan tayo. Anong magagawa natin? Yung paglilinis ng mga basura, lalo na yung mga plastic, hindi yan babara sa mga kanal at magiging mabilis yung pagdaloy ng tubig, no? Kapag kasi puro basura, kita nyo talagang mabilis ang pagbabaha. At isang oras lang na malakas ang pag-ulan, baha na agad sa Metro Manila. Lalo na itong banta ng panibagong bagyo. Si Mirasol, palabas na yan, pero matindi ang kanyang pinsalang naibigay sa malaking bahagi ho ng Luzon. At ito pa mga kaibigan, mag-stock ho tayo ng pagkain na tatagal ng ilang araw, no? Kahit yung pang 3 hanggang 4 na araw dahil po bukod dito kay Bagyong Mirasol, ito inaasahan na matagal ang magiging epekto nito. Lalo na by next week, no? Diyan talaga yung nararagasa at mas lalakas pa. Nakita niyo yung hangin niya, yung ikot, sirkulasyon ng hangin, ang lawak. Yan ang kinakatakutan natin. Sa ngayon, no, pag tahimik na ganyan, yan ang nakakatakot po na dapat natin paghandaan mga kababayan. At yung panghuli natin na paalala ko sa inyo, ipanalangin natin sa Diyos na ito pong mga bagyo na yan ay malusaw instantly. Pag hinawi ng Diyos, lusaw agad yan. Itong si Bagyong Mirasol at itong banta ni Bagyong Nando na talagang nagbibigay ngayon ng kaba, no? At takot po sa ating mga kababayan. So maging handa tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Yung mga papasok sa eskwela, kung may mga pasok tayo, marami nagtatanong kung may pasok po. Pabago-bago pong update, no? Pero para sa real-time update, makipag-ugnayan po kayo sa LGU nyo po, no? Malapit po sa inyong mga lugar. At yung mga uwi po galing sa trabaho, mga papasok, galing magdala. Importante, payong jacket kapote, panlaban ho sa mga biglaang bugso ng malalakas at malawakang mga pag-ulan. So ngayon, dahil meron tayong mga binabantayan sa mga panahon, nakakaranas tayo ng pangamba at kaba, no, takot sa ating sarili, meron ho akong i-share. At kung nakaabot ka sa dulo ng video natin ito, please pa-comment naman ang pangalan mo, taga saan ka. Next update ay isa-shoutout po kita. So meron tayong Bible verse of the day. Sana ho pakinggan nyo, no? Napaka-importante nito. Magpapapatatag po ito para sa ating lahat. So narito na po ang ating Bible verse of the day. Mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, sa awit 107, chapter 29, narito po ang sinasabi, huwag kayong mabalisa, magagawang mamagitan ng Diyos sa pinakamahirap na sitwasyon. Pinapatigil niya ang malakas na hangin at kumakalma ang dagat. Amen po sa pagkabasa sa salita po ng ating Panginoon. So mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, no, very clear naman ang pagkakasabi sa salita ng ating Panginoon, no. Sa English version, ito pong sinasabi, He made the storm be still and the waves of the sea were hushed. Nakita naman natin mga kaibigan, kahit po super typhoon pa yan or malakas na bagyo pa yan,
sa sitwasyon po ng ganito mga kaibigan, ang kailangan po natin ay manalig at magtiwala sa Diyos, no? Yung iba, pag nakakaranas po ng malalakas na bagyo, dahil minababasa natin yung mga comment, no? Yung sinasabi nila, talagang na-trauma sila sa lakas ng mga bagyo o mga pag-uulan, lalo na po pag super typhoon category. Actually, ayoko nga pong gamitin yung term na super typhoon, pero yun naman talaga ang reality at gusto ko din maging aware ho kayo. At kapag ganyang sitwasyon, wala naman tayong ibang dapat panghawakan kundi ang ating pananampalataya sa Diyos, no? Kapag meron tayong pananampalataya, hawakan natin o panghawakan natin itong sinasabi po sa awit 107 chapter or verse 29, no? Yan po ang panghahawakan natin para sa ganitong sitwasyon na nakakatakot. Ibig sabihin, hindi tayo dapat mabalisa, magtiwala tayo sa magagawa ng Diyos na iingatan niya po tayo sa sitwasyon po ng may mga bagyo. Instant lang mga kaibigan, isang snap lang, ang malakas na bagyo kahit super typhoon pa ay kayang pakalmahin ng Diyos. Alam nyo yung mga alagad ng ni Jesus Christ nung nasa bangka sila. Kung alam niyo yung kwento nun mga kaibigan, mga kapatid, nasa bangka sila, si Jesus Christ natutulog, ginising siya ng mga alagad, no? Nung mga disciple. At sinabi ng Panginoon, nasa ng pananampalataya nyo. At hinawi niya yung malakas na alon, yung malakas na hangin at agad-agad pong kumalma ang karagatan. At pinapakita lamang dito na dapat po magkaroon tayo ng faith na ang isang bagay kaya nating magawa, no, kung tayo po ay magkakaroon ng faith. Kaya nga po ay sabi na rin sa salita ng Panginoon, I can move the mountain, no? Faith. Ibig sabihin kung talagang ang pananampalataya mo ay malakas at nagtitiwala ka sa magagawa ng Diyos, wala hong imposible. So to be exact, sa ating pinaka-Bible verse, ang sinasabi dito, hindi tayo dapat mangamba or matakot po sa malalakas na bagyo o mga super typhoon. Ano ang dapat natin gawin? Ang kinakailangan natin ay maging handa sa mga posibilidad na pwede hong mangyari. Unang-una, nagbigay na ako ng mga paalala doon po sa aking update, no? Pwede nyo hong balikan. Pero yung mga lagi hong nakikinig sa akin, araw-araw silang nare-remind sa mga sinasabi ko. Alam ko, nagsasawa na ho kayo. Kilala ko ho kayo lahat, no? Pasensya na ho kung paulit-ulit ako, pero kinakailangan ko tong gawin para paalalahanan po kayo. At syempre, yung pagbibigay ko po ng memory verse, ng Bible verse, araw-araw ay kalakasan po or pagkain natin spiritual. Tulad ng sinabi ng Diyos, no, sa salita ng Diyos sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, bagkus pati po, no, sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung kumakain tayo ng 3 times a day, kinakailangan din nating kumain ng salita ng Diyos. Yan po ang pagkain natin. So yung ginagawa ko na ito, akala nyo baliwala lang ito. Tumatatak po to sa isipan ko, tumatatak din sa isipan nyo, at naipapamuhay natin pare-parehas. May impact po ito, no, kahit paunti-unti lamang. Kaya yung mga nakikinig po hanggang sa dulo, sobrang mapalad po kayo mga kababayan, mga kapatid. So kung nakaabot pa rin kayo hanggang sa dulo na ito, please, no, pa-comment naman po ng inyong pangalan at kung taga saan po kayo. Next update natin, no, ay isa-shoutout ko po kayo. Maging masaya tayo kahit meron pong mga bagyo. Malalagpasan po natin yan. Para naman sa ating weather update, pwede nyo pambalikan, no, yung mga nasa unahan natin. So yun lamang ang pinaka-latest update natin. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.